Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw mga kagiliw, lalo na sa iyo Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tim. Meron akong natuklasan patungkol sa pamilya namin na mangyari ito. Lahat ng ito ay nagmula kay Lola. Ikinabahala ako gawa ng gawain talaga ito ng masasamang tao Pero nung malaman ko yung dahilan, nagbago ang pananaw ko. Imbis na kamuyan ko ang sariling angkan, mas gusto ko pang maging ganito. Simulan natin ang lahat kung saan ito ang naging ugat nun. Kay Lola. Tawagin natin siya sa pangalang Trinidad. At para mas maganda pakinggan ay ituon natin ang paksa sa pangalang Trinidad na lamang. Maagang naulila sa mga magulang itong si Lola. Namatay ang tatay sa isang trahedya. Bagyo noon at kasalukuyang nasa laot ito. Nananagat. Dahil naman sa depresyon na dulot ng pangyayaring yon, inatake ang kanyang ina. Kaya pumanaw din ito. Ang kumupkop kay Trinidad ay ang kanyang abuelo. Sa bukiran ng Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Kinuha siya ng kanyang abuelo. Bali, sa bayan daw sana noon nananahan ng pamilya pero noong nagsimatay yung mga magulang, dinala siya sa bukid. Payak na payak ang pamumuhay. Pagsasaka at paghahayupan ng pinagkakaabalan. Hanggang sa nagdalaga na si Trinidad at dito may nangyaring hindi kaaya-aya. Dekada 80 ito. At ang edad ni Trinidad, nasa 18 na, 17. Hanggang high school lang natapos. Hanggang dun lang naman ang pangarap ng dalaga. Hindi naman sa ipinagmamayabang pero may itsura ito. Manang-mana sa ama. Nabagamat mananagat lang pero lahing Kastila. Ang lola niya na pangalanan nating Lola Elinda ay nagkakasakit na at hindi na ito gaanong nagbibilad sa araw para magtrabaho. Kung kaya't ang dalagang si Trinidad, bagamat babae ay kayod kalabaw talaga. Maraming humanga sa kanyang kapitbahay. Hindi kasi ito maarte. Wala ding mali siya. Sa madaling salita ay wala pong muwang sa kung ano talaga ang realidad. Dalagang bukid Maraming nagtangkang manligaw. Sino ba namang hindi maaakit sa alindong nito na siyang katangi-tangi talaga? Kahit pa umano amoy araw pero kung titingnan, tila napakabango para sa mga kalalakihan. Pero ayun nga, kabiguan lamang ang natamo ng mga nagtangkang manligaw. Dahil walang balak si Trinidad na magkaroon ng pamilya. Siguro ay dahil ito sa pinagdaanan na hindi naging mapalad ang kanyang mga magulang. Hanggang sa may isang grupo umano na nanghahas na pasukin ang mumunti nilang tahanan. Pinatay ang lola niya at tinalay si Trinidad. Walang nakasaklolo. Malayo ang kapitbahay at hindi din makasigaw dahil lahat ng nanloob ay may dalang patalima. Nakatakip ang muka. Umiiyak si Trinidad. Kitang-kita niya kung paano siya babuyin. Nagkapunit-punit ang damit niya. Hindi ito naawat hanggang sa pinagsawaan. Iniwanang lupaypay ang katawan. Ninakawan pa sila nun. Gumagapang si Trinidad ng mga panahon na ito. Lumapit sa minamahal na lola. Tuguan. At lumalawit pang bitukan ng lola niya. Hanggang sa bumalik umano ang isa sa mga nangloob nun. May kinuha ito at nakalimutang wala ng tabo na mukha niya. Nahihilo man si Trinidad pero nakilala niya. Isa ito sa mga nanligaw sa kanya na pangalanan nating Errol. Sinipa sa sikmura si Trinidad. Sasaksakin sana ng may umawat dito. Pero muling sinipa ang ulo ng dalaga.
na siyang dahilan naman para tuluyan itong mawalan ng diwa. Nagising na lamang siya na nasa may paggamutan na sa Pagadian. Dinala siya ng kaibigan ng kanyang lola. Pero gaya ng nakita niya ng gabing yon, wala na talagang pag-asa ang Lola Ilinda. 3 araw nang nakaburol ito sa kanilang bahay. Mga kaanak ang umaasikaso. Hindi pwedeng makauwi si Trinidad dahil sa maraming tinamong bugbog. Ni hindi niya nasilayan ang libing ng kanyang lola. Punong-puno ng puot si Trinidad. Sinabi niya doon sa ginang na nagdala sa ospital kung sino ang langloob at humalay. Naniwala naman sa kanya ito. Saka na lamang daw ididemanda kapag gumaling ng tuluyan ng dalaga. Dadaan naman umano ito sa investigasyon at kapag napatunayan na isa nga si Errol ay makukulong yon. Etong ginang, pangalanan nating Manang Disel. May bumisitang pulis dito, iha. Kaso, wala ka pang malay. Akala ko nga'y mamamatay ka pero himalang nabuhay. Hayaan mo, tutulungan kita. Wika ni Manang Disel. Ay naman kay Trinidad, hindi sapat ang makulong lamang ang mga salarin. Gusto niya umano na mamatay ang mga ito. Kinuha ang kanyang babae. Pinatay ang kaisa-isahan niyang minamahal sa buhay. Naiintindihan kita, iha, pero hayaan mo na ang batas na lumitis. Nung nakauwi na raw si Trinidad, doon ito pinuslit sa bahay ni Manang Disel. Wala naman itong asawa dahil nga namatay na. Tapos ang mga anak ay may mga sarili ng pamilya. Kinakausap si Trinidad kasi nga walang pagtugon ito sa planong pagdemanda. Maliban na lamang sa katagang gusto niyang gumante. Hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan din ng ginawa sa kanila. Binalasubas, binaboy at pinatay ang kanyang lola ng walang kalaban-laban. Ano? Hindi pwede. Nakikiusap ako. Ididemanda natin. Walang problema sa gastusin. Ako nang bahala. Ayon kay Trinidad ay hindi siya matatahimik. At wala ding kasiguraduhan kung makukulong ang mga ito. Pwedeng pabulaanan, lalo't wala naman siyang ebidensya. Paano kung tumanggi? Paano kung lumaban sa kaso? Lalo't itong manliligaw niya ay mapera. Napapatango si Manang Disel. Sumasang-ayon siya kay Trinidad. Posible ngang walang maniwala. Hindi ko alam kung tama ba itong naiisip mo. Pero sige, kung yan talaga yung gusto mo'y tutulungan pa rin kita. Pero hindi sa pamamaraang pisikal. Gagamitan mo ng pamamaraang espiritual. May alam ako sa pambabarang, iha. Pero hindi ako naging aktibo ng maraming taon. Tuturuan lamang kita sa mga gagawin mo. Handa ka ba? Walang kasiguraduhan ito kasi nga maraming dapat pagdaanan. Pero naniniwala akong gagana sa iyo at magagawa mo ito. Mamayang madaling araw, magsimula kang magdasal. May ibibigay ako sa iyo ng mga kataga. Iyon lang ang sasambitin mo. Pero doon sa lugar kung saan may nangyari sa iyo at sa lola mo. Tumangulang si Trinidad. Hindi naman kaila sa kanya ang kulam at barang. Dahil talamak talaga ito sa lugar nun. Pero nauubo sa mga mambabarang. Hindi niya lang inaasahan na itong si Manang Disel. Isa pala sa mga yon. May sinulat si Manang Disel sa kapirasong papel. Yun na umano ang mga salita. At kapag sa pakiramdam daw ni Trinidad na umiinit ang kanyang katawan sa tuwing sinasambit ang salita, ibig sabihin lamang noon ay pwede kaagad simulan ang susunod na yugto. Pero nakadepende kay Trinidad dahil sa ikalawang yugto. 3 mano ang pagpipilian. Yung karaniwan, katamtaman, at pinakamalakas na uri ng karunungan ng tataglayin. May ibibigay si Manang Disel na libro. Naroroon nakapaloob ang mga gagawin.
Pagsapit ng madaling araw ay pinuntahan ni Trinidad ang bahay nila ng kanyang lola. Bitbit ang maliit na lampara. Kinakabahan ng dalaga kasi naaalala niyang nangyari nun. Hanggang sa pagbukas niya ng pintuan, napapikit na lamang siya gawa ng may mga bakas pa ng dugo. Naroroon pa umano ang kanyang pang-ibabang suot na pinunit ng isa sa humalay sa kanya. Nasisilayan niya ang sulok kung saan siya sumalampak nang babuyin siya ng kalalakihan. 5 lahat yon, at talagang gigil na gigil si Trinidad. Dito sa kung saan namatay ang kanyang lola, dun siya nagtirik ng kandila. Umupo siya sa papag at nagmumuni-muni. Bali ang prosesong ito umano ay tinatawag na paggabay. Ito ang pinakamadaling pamamaraan ng seremonya para mabasbasan kaagad. Hihiling siya sa kaluluwa ng kanyang lola. Kung sasang-ayon ba ito sa balak niyang gawin. Yun ang pinupunto ni Manang Disil. Pwede naman umano sa sementeryo. Sa harap mismo ng bangkay na naaagnas. Kailingan yun para gabayan siya ng mga kaluluwang nais magkaroon ng hustisya ang kamatayan. Pero itong umanong kay Disil, kaluluwa ng kanyang lola, at kapag pumayag sa mga gagawin niya ay gagabayan siya. Magiging mas mabilis ang lahat at hindi na dadaan pa sa maraming ritual. Kung susumahin, 2 na lang daw ang pagdadaanan. Itong ritual na gagawin niya at yung sinasabi ni Manang Disil na ikalawang yugto na may 3 pagpipilian. Ang namamayani sa diwa ni Trinidad, ang pinakamataas na antas ng karunungan. Pero walang alam ang dalaga na may katumbas din itong buhay. Natapos niya ng 5:00 ang pagdadasal. Damang-dama niya noon na umiinit ang kanyang katawan. Sa makatuwid, yung kaluluwang kinakausap niya ay pumapayag. Natural, sinadya talaga ito ni Manang Disil kasi lola ni Trinidad yon at pinatay ng walang awa. Kamusta? Nagkabisa ba? Hindi ka puyat tingnan. Mukhang pinahihintulutan ka ng lola mo. Hawak ng dyablo ang kanyang kaluluwa ngayon. Sa oras na mabigyan kanya ng pahintulot, ipinapaubaya na niya ang kanyang kaluluwa sa kadiliman. Hindi maintindihan ni Trinidad ang pinagsasabi ni Manang Disil noon. Sinunod niya lamang umano yung mga pinapagawa nito. Tinanong niya ang Manang kung kailan gagawin ang ikalawang yugto. Ay naman dito sa ginang, anumang oras, pwede. Ano ba daw ang napili ni Trinidad noon? Ang napili niya, ang pinakamalakas na karunungan. Kung sa bagay, kahit ako'y yun ang pipiliin ko kapag nasa kalagayan mo ako. Ako kasi pangkaraniwan lamang dahil hindi naman ako nagkaroon ng masalimuot na karanasan. Pero kailangan ng alay. Buhay ang alay. Kailangan mong pumatay ng kahit sino. Kahit hindi ka anak pwede. Hindi kaagad nakapagsalita si Trinidad. Gaya ng nabanggit ay wala siyang alam na may kapalit pala. Pero ilang sandali lang, kaagad niyang naisip si Errol. Doon niya napagdesisyonan na itong lalaking ito ang una niyang papatayin. Pero ang pinakagusto sanang mangyari nitong si Trinidad ay dapat itong si Errol ang pinakahuli. Kung kilala lamang umano ni Trinidad ang ibang mga kasama nito, yun yung mga iaalay niya. Alam mo, Trinidad, sinubukan kong alamin kung sino ang mga may sala. Ang natukoy ko lang ay si Errol. Pero pwede mong malaman yan kapag sinubaybayan mo. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita. Bigyan mo ako ng kahit 1 linggo lang. Kinabukasan ay may mga dumating na kapulisan. Aalis sana sila Manang Disil at Trinidad pero naudlot yun. Nag-imbestiga at talagang ginagawan umano ng paraan ng pulis para matukoy kung sino ang mga salarin. Ang kailangan na lamang ay ang mga salaysay ni Trinidad dahil wala namang ibang nakasaksi na nabuhay kung hindi ang dalaga.
Umiiyak si Trinidad ng mga sandaling ito. Namumutawi na sa bibig niya ang isa sa mga salarin. Pero sinabi niyang hindi niya matukoy gawa ng nakatabo na mga mukha. Pero sa pakiwari niya ay mga adik. Ang natatandaan lamang niya, ang isa sa mga ito ay tila ba kilala niya ang boses. Pero hindi din siya sigurado gawa ng nasa estado siya noon ang panghahalay. Sabi naman ng isa sa mga pulis, bigyan lamang umano siya ng pangalan at sila nang mag-iimbestiga. Tapos habang nangyayari naman ito ay pasasampahan daw ng kaso. Sinabi ni Trinidad na hindi talaga siya sigurado at natatakot siya. Kung yan yung mga nasa isip mo, ma'am, mahihirapan kami niyan. Yang boses na nakilala mo pwede maging ebidensya na nasa sayo yung pagpapasya kasi hindi birong kaso ito. Ano mang maselan na mababanggit mo, magagamit mo pang laban. Umiling si Trinidad. Umiyak. Kahit pa may nakikilala talaga siya pero hindi niya sinasabi. Ang nasa isip ng mga pulis noon ay nasa estado pa ng trauma itong si Trinidad. Aantayin na lamang daw nila ito na magkaroon ng sariling kasiguraduhan sa pag-iisip. Kapag sinabing sampahan ng kaso ang nakilala niyang tao, gagawin daw nila. Pero habang nangyayari yon ay gagawa din sila ng pag-iimbestiga sa lugar. Umalis sa mga pulis. Nagtungo sa kabayan sa may unahan. Ito na rin ang mga sandaling gumagala si Trinidad sa nayon maging ang ginang. Ang kabuang postura ng lugar sa kahan. May mga parting maisan at palayan. Pero kalimitan ay mga niyugan. Ang bahay naman itong si Manang Disel ay isang palapag pero malapad. Malapit ito sa kalsada habang ang tirahan naman nila Trinidad ay nasa liblib. Halos kalahating metro mula sa kalsada. Marami nang nakakakilala kay Trinidad noon pa dahil sa angking ganda niya. Mas nakilala pa siya dahil sa nangyari sa kanila ng kanyang lola. Siya lang ang pinagtitinginan ng mga tao. Magkahiwalay sila ng direksyon ni Manang Disel. May nakasalubong pang matandang babae si Trinidad at nagtanong kung wala ba umanong pag-usad sa krimeng nangyari na hindi ba daw inaasikaso ng mga pulis. Sabi naman ni Trinidad, ginagawan pa raw ng paraan. Si Manang Disel ay nakarating doon sa bahay ng mga kaibigan ni Errol. Parang walang nangyari doon. Gumagala tapos kumusta sa mga kakilala. Pero nakikiramdam ito. Hanggang sa may nakita siyang binata na bigla umanong nagkaroon ng kakaibang reaksyon ng titigan niya. Yumuko, tapos para bang natataranta. Hoy, ba't parang natatakot ka? Anong meron? May kinalaman ka ba sa krimeng nangyari kamakailan? Wika ni Manang Disel. Ang binatang ito ay pinsan ni Errol na pangalanan nating Ral. Hindi ito nakakibo kaya naman hinawakan ni Manang Disel ang kamay niya. Tapos dito na umalis ang lalaki. Ang paghawak sa kamay umano ni Manang Disel ay isang uri ng proseso para alamin kung anong nasa isipan ng tao. May karunungan si Manang Disel. Bagamat hindi ito aktibo pero may pumasok sa kanyang pangitain. Kumpirmado. Isa nga si Ral sa mga salarin. Walang ano-ano'y ipinaalam kaagad niya ito kay Trinidad. Napapatango naman ang dalaga. Tapos sinabi niyang yun daw ang iaalay niya. Kung naging aktibo lamang sana ako na lang ang gagawa ng barang para hindi ka na mahirapan pa. Sabi ng matanda. Ay naman kay Trinidad ay pwede siguro mangyari yon kung ibabalik lamang ng matanda ang pagdadasal. Hindi magiging madali para sa akin. Kailangan ng ilang buwan. Pero ikaw pwede kahit isang linggo lang kasi ikaw ang nasa estado ng paghihigante. Niluloko bang isip mo ng kadiliman? Madali kang kakapitan ng basbas. Tutulungan na lang kita kung paano papatayin itong si Ral. Tinanong ni Trinidad si Manang Disel sa kung paanong paraan. Atangan lang. At kapag magkakaroon ng pagkakataon na patayin ka agad.
Nagkasundo ang dalawa. Kinagabihan ay pinunta nila ang bahay nila Ral. Bali nasa kabilang parte ito ng kalsada at ang katapat noon ay ang bahay nila Errol. Sa likod daw sila dumaan. Kinakabahan si Trinidad hanggang sa namataan nila si Ral na umiinom ng alak. Nasa may bandang kamalig sa gilid lamang ng kalsada. May kasama ito at naniniwala si Trinidad na ang kasama ni Ral isa din sa mga salarin. Inantay nilang matapos mag-inuman. Napakatahimik. Ni wala man lang usap. Na para bang nag-iinuman lamang ng walang saysay. Halatang naglalasing dahil sa ginagawang kasamaan nun. Pasado 10:00 umano, si Ral na lamang ang naroroon at wala ng alak pero bigla itong nakatulog sa kamalig. Walang ano-ano'y nagdampot ng malaking bato si Trinidad. Pinukpok ng makailang beses ang ulo. Ni hindi man lang ito nakasigaw. Nang makatiyak na wala ng buhay, pinagtulungan nilang isilid sa sako. Naging matagumpay yon kasi nga walang katao-tao. Ang tahimik na rin ng lugar. Nilinis muna ni Manang Disel ang mga dugo bago pa nila pagtulungang buhati ng labi. Hirap na hirap ang dalawa. Pero dahil sa pagpupursiging makapaghigante, ay nagawa nilang buhati ng labi patungo doon sa lupain nila Trinidad. Sa may dulo ito kung saan naroroon ang kanilang uma. May kamalig at doon inilapag ang labi. Pero bago pa mangyari ito ay sumaglit muna sila sa tahanan ni Manang Disil. May mga kinuha. Tabo, 3 kandilang itim at patalim. Tapos syempre, ang aklat nun. Maliit na lampara lamang ang nagsisilbing liwanag. Gaya ng nabanggit ay dala na rin noon ni Manang Disil ang libro kung saan ito ang susundin para magkaroon ng malakas na karunungang itim. Nang mabasa ni Trinidad, nang hilakbot siya. Bali ang nakapaloob ay nakakarimarim. Napapatingin pa si Trinidad kay Manang Disil na parang hindi niya umano kaya. Ganyan din ang iba, iha. Katulad na lang ng nagturo sa akin ng karunungan. Pero kapag naisagawa na ay mawawala ang pagkatakot. Magtiwala ka lang kung gusto mong gumante sa mga gumawa sa iyo ng mas masaklapas sa naranasan mo. Ito, dala ko naman ng lahat eh. Ikaw na ang bahala. Iwan na lang kita dito at kapag natapos na ipuntahan mo ako sa bahay para iligpit natin itong labi. Hindi na lang umimik si Trinidad. Umalis ang ginang. Walang ano-ano'y pinugutan ng ulo ni Trinidad ang labi. Gamit lamang ang kutsilyo. Sumirit ang dugo at sinaluka agad ni Trinidad ng tabo. Nasusuka ang dalaga at naiiyak at talagang kinikilabutan sa ginagawa niya. Tapos ay kinuha pa ni Trinidad ang puso nito. Binutasan niya yung tagiliran at dinukot ang puso doon. Nilapag niya ito sa papag. Tinirik na ang mga kandila at sindihan. Nagsisimula na siyang magdasal. Madali lang naman ang kombinasyon ng dasal. 3 maiikling pangungusap lamang ito. At habang nangyayari yun, ay nililigo ni Trinidad ang dugo. Maya-maya'y nawala ang pagkatakot ng dalaga. Maging ang pandidiri nun. Hindi niya maipaliwanag pero nasasarapan pa umano siya lalo na nang malasahan niya ang sariwang dugo na yon. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, kinain niya ang puso na parabang mansanas umano ang lasa. Manamis-namis at malinamnam pa. Hanggang sa nakakarinig na siya noon ng bulong. Iba't ibang boses. May boses ng lalaki, boses ng matandang lalaki. May bata, boses na gasgas at ang boses ng kanyang lola. Hindi niya umano maintindihan ang mga pinagsasasabi ng mga boses na ito. Kasabay naman ito ang paglakas ng sinde ng mga kandila. At biglang namatay ang mga sindi nito ilang sandali lang.
Nagpatuloy lamang sa pagdadasal si Trinidad at ganoon pa rin ang ginagawa niya. Ipinapahid niya sa katawan ng dugo, sa leeg, sa paa, at sa kung saang pang parte. Hanggang sa muling nagkaroon ng sinde ang kandila at bumungad sa kanyang harapan ang sandamakmak na elemento na may mga pangit na itsura. May sobrang itim na parang anino. May parang bangkay. May maliit na animoy impakto at kung ano-ano pa. Pero ang nakatawag pansin doon ay yung nakadapa sa papag na may mga sungay. Maliit lang na parang paslit ito. Pero matanda ang mukha. Namumula ang balat. Nagbabaga ang mga mata. Sa kabila ng lahat ay hindi daw nakaramdam ng kahit katiting na takot si Trinidad. Bagkus ay kinausap niya ang mga ito, lalo't naroroon pa rin kahit patapos ng ritual. Ang namumutawing boses ay iba-iba. Pero yung nasa harapan na animoy diablo, yun lang ang kanyang naiintindihan. Ano ba umano ang maipaglilingkod niya? Kapalit ng pag-aalay. Hindi na hiniling ni Trinidad ang lakas na gusto niya makamtan. Pagkatapos ng kahilingan na yon, namatay ang mga kandila at hindi na nagsindi pa. Doon palang nakaramdam ang dalaga ng pagkatakot. Nanumbalik ang pandidiri niya sa ginagawa niya noon. Walang ano-ano'y kumaripas ito ng takbo patungo sa bahay ni Manang Disil. Nagulat ang ginang. Bakit umano nagtatatakbo? Pero hindi kumibo si Trinidad. Itong si Manang Disil na ang naglikpit sa labi. Ayon sa kwento, dun lang sa ilalim ng kamali ginilibing yon. Magpaganon pa man ay nakamtan na ni Trinidad ang basbas. Sinabi niyang hindi niya inaasahan ang lahat. Nawala ang takot niya. Pero noong natapos ng ritual, doon pa siya natauhan. Umaga na noon at kasalukuyan silang nasa loob ng bahay nitong si Manang Disil. Nakabihis na si Trinidad. Malinis na ito. Hayaan mo. Ganun talaga yon. Nasa estado ka kasi ng ritual kaya ginabayan ka ng kidliman para maging matatag at matapang. Siyempre manunumbalik ang wisyo mo pagkatapos noon. Pero nakamtan mo naman na yung gusto mo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, may mga nagpakita sa'yo. Umuo naman si Trinidad at sa katunayan nga'y nakahiling na siya. Kung ganon, pwede ka nang mambarang. Gamitin mo yung aklat. Sa'yo na yun. Naroroon ang mga nilalaman kung ano ang mga gagawin mo para pumatay ng tao. Ikaw na rin ang bahalang pumili na magiging alaga mo. Pwedeng hayop, pero mas maganda kung insekto. Dahil yun naman ang konsepto talaga ng barang. Nasa iyo ang kapit na mga salarim at anumang gawin mo sa kanila ay tatama ang barang na yon. Pwede mong pagsabayin, pwede mong pag-isa-isahin, at mas lalong pwede mong pahirapan muna bago patayin. Wika ng ginang. Wala na umanong pahipahinga nun. Naghanap kaagad si Trinidad na magiging alaga. At alam niyo ba na parang ginabayan pa siya kung anong gagamitin? Alakdan ang una niyang nasipatan. Itim na alakdan. At doon mismo ito sa kanyang mga damit. Doon niya nakita. Kinuha niya ito at nilagay sa garapon at ipinakita kay Manang Disil. Nagulat naman ang matanda dahil ang pinakadelikado pang alagang nakuha niya. Sabi naman ni Trinidad na nakita niya lang ito sa kanyang mga damit sa sisidlan. Grabe! Akala ko'y maghahanap pa pero kusang ibibigay pala sa'yo. Yan na ang ipapagamit sa'yo. Kalimitan ay uod at langaw. May salagubang din pero iyan ay parang hindi ata makakatagal dyan yung babarangin mo. Ikaw na ang bahala. Nakalagay naman sa aklat ang mga gagawin. Hindi na kailangan ng pantok kasi may kapit sila sa iyo. Gamitin mo lang ang katawan mo at kusa ng tatamaan sila.
Sinabi ni Trinidad na uunahin niya yung kasama ni Ral. Kahit pa umaga ng oras na yon, isinagawa ni Trinidad ang barang sa sala. Isinara ni Manang Desel ang bintana at pinto tapos laging 3 kandila sa kahit anong kulay ang kinakailangan. Hindi gamit mula sa mga salarin ng isinalang kundi si Trinidad mismo. Nasa gitna siya ng bilog na ang nakapalibot, mga kandila. Nag-uusal lamang si Trinidad at habang nangyayari ito ay pinakawalan niya ang alakdan. Gumagapang ito sa kanyang katawan. Nakapikit lamang ang mga mata ni Trinidad hanggang sa pumasok sa kanyang bibig ang alakdan na yon. Nakakapanghilakbot umano kung iisipin. Hanggang sa binanggit niya ang pangalan ng kasama ni Ral. Kilala niya naman ito. Tawagin na lamang nating Jimmy. Ilang sandali ay nagsimatay ang sende ng mga kandila. At hindi lang nagsimatay ang ilaw kung hindi sabay-sabay pa itong natumba. Ito daw si Manang Desel, napapasigaw sa takot. Animoy may kung anong elemento umano ang nasa loob ng bahay at napakalakas nito. Napatanong si Trinidad kay Manang Desel kung lalabas ba sa katawan niya ang alakdan dahil baka siyang mamatay. Lalabas yan kapag namatay na ang sinambit mo. Gusto mo puntahan natin? Sinabi naman ni Trinidad na wag na lang. Pinatay pa naman umano nila si Ral at baka maghinala umano ang mga ito. Binuksan na ni Manang Desel ang mga bintana at maging yung pinto na parang walang nangyari. Pagkatapos noon ay nag-aagahan na sila. Pagsapit ng tanghali, nagkakagulo sa unahan banda. Napakaraming tao doon sa bahay nitong si Jimmy. Magkakasunod lamang ang tira ni Ral at Jimmy noon. Hindi nakaatim si Manang Desel. Pinuntahan niya. At doon ay nasilayang wala ng buhay si Jimmy. Naroroon ito sa kusina ng bahay. Nakataob. At ang dami umanong maliliit na alakdan ang nagsilabasan sa bibig niya. Takang-taka si Manang Desel. Malaking alakdan ang alaga ni Trinidad. Pero ang lumabas sa katawan ng biktima, maliliit na para bang mga bagong pisang alakdan. Sinabi kaagad ito kay Trinidad na napakabilis daw ng bisa. Patay na si Jimmy. Hindi naman mapakali ang dalaga kasi nga hindi pa lumalabas sa kanyang katawan ng alakdan. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkagulat niya ng ibaling ang tingin sa pinaglagyan ng garpon at nakita niya ang naroroon sa loob. Walang iba, kundi yung alakdan na yon. Kitang-kita din ito ni Manang Desel. Mantakin yung napasambit pa ang ginang ng Diyos ko, kahit na nagtaksil na ito noon pa. Iba talaga kapag mataas na karunungan ang hiniling. Sana naman Trinidad, pagkatapos nito ay hindi ka maging katulad ng iba na naging sobrang sama at kahit sa mga inosente, walang patawad. Hindi nagsalita si Trinidad. Namangha siya. Siyempre dahil nga sa pangyayaring yon, hindi na maitatanggi na uugong talaga ang haka-hakang binarang. Hinahanap na rin noon si Ral. Nasaan na raw ito nagpunta at maraming nakakita noon na may araw pa nakasama ito ni Jimmy sa inuman. Pinalamig muna ni Trinidad ang sitwasyon. Baka kasi umabot sa punto na mabunyag sila. Bagamat mahirap matanto kung anong dahilan kung bakit binarang. Pero kapag may maling kilos sila, hindi malayong paghinalaan. Habang tumatakbo ang araw, itong mga pulis ay pabalik-balik sa lugar. May nag-iimbestiga din doon sa pagkawala ni Ral. Pero yung barang, hindi naman ito pinagtutuunan ng pansin. Panay-iling pa rin ni Trinidad sa bawat pagtatanong sa kanya ng kinauukulan. Ultimong sa pagsampa ng kaso, hindi siya sigurado dito. At dahil doon,
Wala naman umanong nagawa ang mga pulis. Hanggang sa lumipas ng isang buwan, dito na isinagawa ni Trinidad ang sunod na barang. Naroroon pa rin si Manang Disil. Hindi na nagbanggit ng pangalan si Trinidad, kung hindi lahat ng salarin sa nangyaring panghahalay sa kanya at pagpantay sa kanyang lola. Mamamatay umano. Si Errol umano na kasalukuyang wala at tila ba sumibat, ay bumalik pero nasa loob na ng kabaong. At alam niyo bang itong dalawa pang kasama, may mga pamilya. Nasa kabilang nayon ito nakatira at tulak umano ito ng droga. Sabay-sabay silang namatay. Umugong kasi yung balitang may binarang din sa kabilang nayon kaya nalaman nila Manang Disil at Trinidad. At ito na nga yung may mga pamilya. Para umanong pinagdaanan ng epidemya ang lugar. May mga albularyong sinubok alamin kung sino ang salarin doon sa kabilang nayon. Pero walang nakatukoy ni isa sa mga ito. Ultimong yung napakagaling na albularyong taga Siraway ay hindi natukoy kung sino ang may gawa. Pero kumakalat na ang balita noon na itong mga binarang. Malaki ang posibilidad na ito ang salarin sa panghahalay kay Trinidad at pagpatay sa kanyang lola Ilinda. Merong lumapit na albularyo. Magaling na albularyo pero ang humarap dito ay si Manang Disil. Sinabing kung anumang sadya nito ay alam na raw ni Manang Disil yun. Namamaratang ba umano? Ni hindi nga namaratang ang biktima ng panghahalay dahil hindi alam kung sino ang nanglolob sa bahay. Sila pa kaya? Kung yun namang asalarin ay siguro patas na yun para kay Trinidad. Baka may nagsasagawa ng barang na ibang tao na naawa sa kanyang kalagayan. Ikaw ba, Manong Albularyo? Papanig ka sa mga taong bumalahura sa pagkababae ni Trinidad at pumatay sa kanyang lola? Kung papanig ka, edi wala ka na ring pinag-iba sa pinaghihinalaan mong mambabarang. Napahiya ang albularyo. Posibleng naramdaman umano ng albularyo yun ang presensya ng mambabarang sa bahay ni Manang Disil. Pero wala namang ginawa. Siguro ay natauhan na tinayaan na lamang ang paghihiganti ng dalaga. Ito na yung dahilan kung bakit naging ayos lang sa akin na angkan kami ng mambabarang. Kahit palabag sa loob ko ito noon. Gaya ng sinabi ko nang malaman ko ang karanasan ni Trinidad, ay sumang-ayon na lang ako. Katunayan ay marunong akong mangbarang. Hindi man ganun kalalim sa karunungan ng bida. Pero may alam ako dyan.